Nakakaginhawa o parang binarat lang? Iba-iba ang pananaw ng mga manggagawa sa ipatutupad na 50 pesos kada araw na dagdag sahod sa minimum wage earners sa Metro Manila. May sagot naman ang Labor Department sa mga nakukulangan dyan. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal Arles de Los Santos. Sa loob ng 10 taon, sa butika na umikot ang mundo ni Sheila. Ang kanyang sahod, minimum wage, sa 645 pesos kada araw. Kaya ganoon na lamang siya kung maging masinop sa pera. Sawa ng Diyos sapat sa pagbabayad, sa bayarin, pero hindi sapat sa pagkain, sa mga pang-araw-araw namin pangangailangan. Pero kaysa wala, tinitiis na lang. Pinagkakasya. Ibinalita naman ng NCR Wage Board na simula July 18, makatatanggap ang 1.2 million minimum wage earners sa National Capital Region ng dagdag 50 pisong aumento sa sahod kada araw. Mula 645 pesos na sahod ng mga non-agriculture sector, tataas ito sa 695 pesos. At mula 608 pesos ay tataas naman sa 658 pesos para sa mga nasa agriculture, service and retail at manufacturing sector. Ang tanong, sapat nga ba ang 50 pesos na dagdag sahod sa araw-araw? Sa aking pananaliksik, kinumpara ko ang suggested retail price ng ilan sa mga basic necessities noong 2018 at 2025. Sa 7 taong agwat, ang 450 grams na tinapay ng Pinoy Tasty noong 2018, ang SRP ay 35 pesos. Ngayong 2025, 44 pesos na ito. Pero isa pang halimbawa, ang pinakamurang lata ng corned beef noong 2018, ang SRP para dyan ay 26 pesos. Pero ngayong 2025 ay nasa 22 pesos na lamang. Ang problema sa ganitong klaseng pananaliksik, SRP lang at hindi talaga na ipapakita ang tunay na presyo sa merkado. Kaya nagtanong-tanong din tayo sa ilang mga Pinoy sa kanilang pananaw sa ipatutupad na taas sahod. Masaya, pero at the same time parang hindi naman din ganun parang barya lang ang binigay eh. Ang sabi 200 pero ang binigay 50. Okay lang naman sa akin, Jess. Kasi binata naman din ako eh. Ganun talaga eh, Pilipinas eh. Isa rin si Sheila sa may aasahang increase at tingin niya, Sa awa ng Diyos, kaysa wala, oo. Pero sa totoo lang, hindi. Ang mga bilihin ngayon, hindi naman mababa eh. Lalo pa nga tumataas, bigas nga lang, ilang kilo na. pero hindi lahat pwede na ang tingin sa dagdag sahod. May ibang nakukulangan. Tila binabarat daw kasi ang mga manggagawa. Malayo raw ito sa naunang panukala na 200 pesos wage increase kada araw. Sagot naman dito ng DOLE. Ang board po, kinonsider po ang GDP o Gross Domestic Product, ang growth po ng economy, as well as nakita po natin na mababa po ang inflation ngayong taon, the past months. We have to balance the right of the workers to protect from protection to a very low pay, and as well as the employers return of investment din po. Kung usaping sipag at tiyaga, marami tayong mga manggagawang Filipino ang pinatunayan yan. Pero ang hiling nila, huwag sanang ipagkait ang makatao at sapat na sahod, higit lalo sa isang bansang nakadepende sa lakas ng mga manggagawa. Mobile Journal Arles de Los Santos po. Hatid ang mukha ng balita. Pag-usapan pa natin ang aumento sa minimum wage kasama si Mobile Journal Arles de Los Santos. Arles, bakit sa July 18 pa ipatutupad itong wage hike? Actually, Pops Jay, marami nagtanong kung bakit hindi agad-agad, no? Pero kinailangan daw kasi ng mas masinsinan na pakikipag-usap sa iba't ibang mga stakeholders, higit lalo sa mga employers na magbababa o ng order nila, no, sa kanilang mga opisina para sa pagtataas ng sahod. Iingatan din daw kasi yung kakayanan nila na ipatupad ito para maiwasan din ang bankruptcy, higit lalo ng mga mas maliliit na mga kumpanya na nasa pribadong sektor. Arles, yung mga nakausap mong manggagawa, naabisuhan na ba sila ng kanilang employer na tataasan sila? Actually, Pops Jay, ang kanilang may ilan na nasabihan na daw sila. Pero ang ilan ay nalaman lamang sa mga balita. Pero siyempre, napaka-optimistic nila dahil magiging malaking tulong daw yung 50 pesos na increase sa kanilang sahod. Lahat ng klase ng dagdag aumento. Yes. Diba? Kahit piso. Ang tanong, mararamdaman ba? Yun lamang, oo.
naikwento mo ba ng naikwento ba ng mga nakausap mo kung anong prioridad nilang bilhin sa magiging dagdag sahod? May unang nagsalita Balak ba Jay. nilang bumili ng bagong kotse? Ha? Kung kakayanin ng 50 pesos, bakit hindi? Oo, Pag pinagdagdag natin, Pops J, yung 50 pesos na araw-araw, no, halos nasa 1,000 lang ito. Hindi nga ito daw sasapat sa mas mataas na klase ng isang 25 kilos na bigas. Pero kung ang unang kanilang bibilin, syempre daw yung kanilang mga pangangailangan. Sana Basic nga daw, needs, kung medyo makagalaw sila ng ulam na makakapagkarne sila sa araw-araw at hindi laging mamamaluktot, mas makakatulong daw. Malaking bagay na. Sa mga nakausap mo manggagawa, saan daw ba napupunta yung pinakamalaking porsyento mula sa kabuuan ng kanilang kinikita? Etong kay Sheila Pops J, isa sa ating mga nakausap, no, ang malaking bahagi ng kanyang sahod ay pumupunta sa renta, sa pagbabayad ng bills, kuryente, tubig at internet. So natitira sa kanya 2,500 at ayun yung pagkakasyahin niya sa loob ng 10 araw. Bumabiyahe pa siya mula Pasig hanggang Taguig City. Kaya minsan, kailangan niya daw na magbaon na lang ng kanin at bumili ng mas umurang ulam. So ngayon, masasabi natin na mas papunta talaga sa gastusin ng sahod ng mga manggagawang Pinoy. Okay, Arles, sinusulong pa rin ng ilan ang 200 peso na minimum wage, no? Dagdag sa minimum wage. Posible ba ito? May nakausap ka bang economist o business owner para makita kung kakayanin ba ito? Actually, yan ang pinakakinatatakot ng maraming mga employers, Pops J, no? Pero sa ating pakikipanayam sa ating mga kongresista, no, sa House of Representatives, sila ay optimistic naman Kasi bago nga magtapos yung 20th Congress, talagang plano na 200 pesos yung maging aumento sa sahod. Pero pagdating sa Senado, naging 100 piso hanggang Natapyasan. nagtapos ang Sa ating 50. 19th Congress nang hindi ito naipasa Sa tapwe. sa tapwe. So ngayon ay nauwi tayo sa 50 pesos. Pero ayun ay kanilang patuloy na ipapanawagan daw sa pagsisimula ng 20th Congress nitong paparating na buwan. Alright, maraming salamat, Mobile Journal. Arles de los Santos.